Maaaring kakagawa mo lang ng isang pagkakamali na maaaring magdulot sa iyo ng libu-libong euro sa pagpapagawa ng hindi mo man lang namamalayan. Araw-araw, milyon-milyong motorista ang unti-unting nasisira ang kanilang automatic na transmission dahil sa mga nakasanayang ginagawa na sa tingin nila ay normal lang. Ang maliit na kilos na ginagawa mo kapag nagmamadali ka ay maaaring magpabawas ng ilang taon sa buhay ng iyong sasakyan. Narito ang 8 pagkakamaling hindi mo dapat gawin kapag may kotse kang may automatic na transmisyon. Ang pangatlo ay isa sa mga pinakakaraniwan at gayunpaman, unti-unti nitong sinisira ang iyong transmisyon sa bawat pagkakataon. Magsimula na tayo. Pagkakamali bilang 8. Paglipat mula reverse papuntang forward habang gumagalaw pa ang sasakyan. Umatras ka para makalabas sa paradahan. May nakita kang paparating na sasakyan at dahil nagmamadali ka, agad mong inilagay sa D ang kambyo kahit umaatras pa ang kotse mo. Ang ilang segundong iyon ay maaaring magdulot ng matinding pagkasira sa transmisyon. Kapag direkta kang lumipat mula reverse papuntang forward ng hindi tuluyang huminto, pinipilit mong biglang itigil ng gearbox ang pag-atras para agad na maghatid ng galaw paabante. Nagkakaroon ito ng matinding banggaan sa pagitan ng mga panloob na bahagi. Ang mga clutch na responsable sa pagpapalit ng gear ay kailangang sumalo ng napakalaking dami ng kinetic energy. Bigla silang kumakapit, agad na umiinit at mas mabilis na nasisira. Ang langis ng transmisyon ay napupuno ng mga residue mula sa nasunog na clutch lining. Ulitin mo lang ng madalas ang masamang gawin na ito at magsisimula ng dumulas ang iyong transmission bago tuluyang masira. Ang pagkumpuni o pagpapalit nito ay maaaring madaling magastos depende sa modelo ng sasakyan. Gawin mong ugali na palaging ihinto ng buo ang iyong sasakyan bago magpalit ng direksyon. Pagkakamali bilang 7, paniwalaang ang langis ng transmission ay para sa buong habang buhay ng sasakyan. Maraming mga gumagawa ng sasakyan ang nagsasabi na ang langis ng transmission ay panghabang buhay at hindi na kailangang palitan. Maaaring nakalilin lang ito dahil ang habang buhay nito ay base sa ideal na kondisyon na madalang sa totoong buhay. Ang trapik, pag-andar at paghinto, matinding init, malamig na temperatura, paakyat na kalsada, paghila ng trailer at iba pa ay nagpapahirap sa transmission. Sa kalaunan, nawawalan ng bisa ang langis. Pagkalipas ng libu-libong kilometro, ang transmission ay magkakaroon ng mga sintomas gaya ng pag-antala sa gear, pag-uga o hindi pantay na pag-andar. Sa malalang sira, ang bagong langis ay naglalantad ng mga dating problema dahil ang mga sirang clutch ay umaasa na lang sa maduming langis para kumapit. Kaya mas mabuti ang preventive maintenance. Kadalasan, ang pagpalit ng langis ng transmission kada 60,000 hanggang 100,000 kilometro o tuwing 3 hanggang 5 taon ay mainam sa maraming sasakyan maliban kung iba ang payo ng manufacturer. Ika-6 na mali, pag-neutral sa traffic light. Akala ng maraming driver ay nakakatulong ito sa kanilang transmission. Sa totoo lang, mas nakakasira ito kaysa sa pag-iwan lang sa D. Ang paglipat-lipat mula D papuntang N ay nagpapagasgas sa mga clutch ng transmission. Sa dalas nito, ang mga friction surface ay madaling masira nang hindi naman dapat. Ang mga modernong automatic transmission ay sadyang dinisenyo upang manatili sa posisyong D kapag nakahinto ang sasakyan at nakatapak ang paa sa preno. Gamitin lang ang neutral para sa matagal na hinto, gaya ng paghihintay ng ilang minuto sa saradong railis ng tren. Ika-5 pagkakamali, hindi pinapainit ang transmission kapag malamig ang panahon. Ang mga modernong makina ay hindi na nangangailangan ng mahabang pag-init bago umandar. Sa kabilang banda, mas mainam para sa automatic transmission na mag-ingat kapag mababa ang temperatura. Maraming driver ang nag-iinit ng sasakyan tuwing taglamig, naghihintay ng 30 na segundo at dahan-dahang umaandar. Pero kapag malamig ang langis ng transmission, mas malapot ito at mahirap dumaloy sa loob. Hindi gaanong epektibo ang pagpapadulas at maaaring maging mas mabagal o mas bigla ang pagpapalit ng gear. Dahil dito, gumagana ang mga piyesa sa masamang kondisyon. Sa sobrang lamig, painitin ang makina ng ilang minuto bago magmaneho ng dahan-dahan. Sa simula, huwag biglang bibilis o mag-high RPM para lumapot ang langis. Mas gaganda ang pag-gear at mababawasan ang pagkasira ng transmission. Pagkakamali bilang 4, ilagay sa posisyon na P bago tuluyang huminto ang sasakyan. Nagmamadali ka at inilalagay mo agad sa parking position kahit bahagya pang umaandar ang kotse. Ang tunog ng metal na naririnig mo ay hindi basta-basta lang. Sa loob ng transmission ay may maliit na piraso ng metal na tinatawag na parking lock.
Ang tungkulin nito ay pigilan lang ang sasakyan na gumalaw kapag ito ay tuluyang huminto. Hindi ito talaga dinisenyo para pahintuin ang isang sasakyang gumagalaw pa. Kapag inilagay mo agad sa posisyon na P, pinipilit mong pigilan ng maliit na piyesang ito ang daan-daang kilo ng bigat na umaandar pa. Ang resulta maaaring mabasag, mabaluktot o mabali ang lock. Ang pagpapalit nito ay kadalasang nangangailangan ng pagbubukas ng buong transmission. Kaya kahit mura lang ang piyesa, maaari itong magdulot ng ilang oras na trabaho at napakamahal na bayarin. Laging hintayin na tuluyang huminto ang inyong sasakyan bago ilagay sa posisyon na P. Ikatlong pagkakamali, hindi paggamit ng handbrake. Maraming driver ang basta na lang naglalagay sa posisyon na P at iniiwan ang kanilang sasakyan na hinahayaan ang buong bigat ng kotse na umasa sa parking lot. Sa isang perpektong patag na lugar, maaaring mukhang walang epekto ito. Ngunit kapag may kaunting libis, ang lahat ng bigat ay napupunta sa mga panloob na bahagi ng transmisyon. Ang tamang paraan ay tiyaking tuluyang huminto ang sasakyan. Panatilihin ang paa sa preno, ilagay sa neutral, hilahin ang handbrake at pagkatapos lamang ilagay sa posisyon na P. Sa ganitong paraan, ang handbrake ang humahawak sa sasakyan at hindi ang panloob na mekanismo ng transmission. Gawing ugali ang palaging paggamit ng handbrake kahit na mukhang patag ang kalsada. Ang simpleng ugaling ito ay malaki ang naitutulong sa pagbawas ng stress sa mga mekanikal na bahagi at nagpapadali rin sa muling pagpapatakbo. Pangalawang mali, pag-spin ng gulong pag naipit sa niyebe o madulas na daan. Hindi ka makagalaw at umiikot lang ang mga gulong sa hangin. Karaniwang reaksyon ang mas pag-apak sa silinyador para makaalis, pero maling-mali ito sa automatikong transmisyon. Kapag dumudulas ang mga gulong, sobrang umiinit ang transmisyon. Mabilis nitong sinisira ang langis at mga panloob na bahagi. Umiinit, dumudulas at nasusunog ang mga clutch disc. Sa malalang kaso, pwedeng masira pati ang mga metal na bahagi nito. Mabilis na dulas ang transmission sa mga gear o hindi na maghatid ng lakas sa mga gulong. Kapag na-stuck ka, panatilihin ang iyong kalmado. Sa halip, subukang iugoy ng dahan-dahan ang sasakyan sa pamamagitan ng maingat na pagpapalit sa pagitan ng reverse at forward matapos ang bawat ganap na paghinto. Gumamit ng sand plate, buhangin, graba o iba pang pampakapit ng gulong imbis na mag-accelerate ng walang saysay. Unang pagkakamali, matagal na nakahinto sa D. Sa matinding trapiko, naghihintay ka habang nasa D, ang transmisyon at nakatapak sa preno. Kahit hindi gumagalaw, nagpapadala pa rin ng puwersa ang torque converter sa mga gulong habang pinipigilan ito ng preno. Nagdudulot ito ng paghalo ng langis ng transmisyon at nagbubunga ng init. Sa gitna ng tag-init o kapag matagal ang paghinto, ang dagdag na init na ito ay maaaring maging malaki at magpabilis sa pagtanda ng langis pati na rin ng mga panloob na bahagi. Para sa paghinto ng ilang segundo sa traffic light, normal lang na manatili sa posisyong D. Ngunit kung alam mong magtatagal ng ilang minuto ang paghihintay, mas mainam na ilagay sa posisyong P, i-activate ang handbrake at hayaang gumana ang transmisyon ng walang iniindang puwersa. Nakakabawas ito ng mekanikal na puwersa at nakakatulong sa mas maayos na sirkulasyon ng langis. Lahat ng mga maling gawin na ito ay unti-unting nagdudulot ng maagang pagkasira ng iyong automatic transmission. Ang pagpapalit ng buong transmisyon ay kadalasang malaking gastos depende sa sasakyan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang mga gawi simula ngayon, makakatipid ka ng malaking halaga at mapapahaba pa ang buhay ng iyong sasakyan. Ang hindi alam ng maraming motorista ay bihirang bigla ang masira ang transmisyon. Sa karamihan ng mga kaso, resulta ito ng paulit-ulit na maliliit na pagkakamali sa loob ng maraming taon. Bawat masamang nakagawian ay nagdadagdag ng panibagong siklo ng stress sa mga panloob na piyesa. Nagpapabilis ng pagkasira ng mga clutch, nagpapalala ng langis at nagpapataas ng temperatura ng operasyon. Ang pinakanakakalito ay ang mga modernong automatic transmission ay napakahusay ng pagkakagawa. Maari pa rin silang gumana na parang normal kahit na unti-unting dumarami ang pinsala sa loob. Maaaring magpatuloy ang iyong sasakyan sa pagpapalit ng mga gear nang walang kahirap-hirap sa loob ng mahabang panahon kahit na may mga bahagi na nagsisimula ng masira. Kapag lumitaw na ang mga unang sintomas tulad ng pagdulas ng gear, pagkaantala sa pagpapalit ng gear, pag-uga o hirap sa pagpasok ng gear, kadalasan ay malaki na ang pinsala sa loob. Dito, hindi na sapat ang simpleng pagpapalit ng langis ng transmission sa problema.
Ang pag-aalaga sa transmission at wastong mga gawain ang paraan para maiwasan ang magastos na pagkukumpuni at tumagal ang iyong sasakyan.